Magandang bagong taon. Maligo bagong malamig. Na tawag siya. Hinangin. Pagka doon kung may bulaklak sa harap, at natulog, ibig sabihin daw po, siya na may mapamahigin. Okay. Kaya, praise the Lord. At ang ganda pa ng panahon. At kanina, ulan pa eh. Maganda yun para matanggal yung mga pulpura, mga pusok-pusok. Kung ulan, nalilinis yun. Ano yung ulan? Blessing yun. Yan ang pag-iis ng Panginoon sa atmosphere. Ulan. Pagsak sa lupa, kaya sa lupa. Kaya, praise the Lord, at maganda pa ang panahon, mahangin, tutulang at malaman tuloy ang bulaklak, at nandito kayo ba talaga yung nandito, o kayo ay, baka kayo mga tulog pa, ganyan lang kayo ng ganyan, baka kayo tulog pa. Okay, so salamat sa Panginoon maski kayo ay napuya ay nandito kayo para sa ating pananampahan. At saka ang sarap kayang si pinuunang araw ng taon nasa church na. Isipin mo yun. Diba? May mga tao unang araw ng taon. Kasama. Pero kayo mapalad kayo. First day of the year. Sa church ka, may pray, may kinig ng mensahe, sumasa ka sa Diyos, may laking blessing po niya. Kaya, tapos na po ang 2016. Ano? Parang kailan lang. Ang isang taon, depende. Ano? Ang isang taon ay mabagal, ano? Pagka nagugutom. Mabilis naman, pagka maraming pera, mabilis. Kanya-kanyang pananaw yan. Sino sa inyo dito ang natagalan sa 2016? Saan nagkakaroon ng taon na yun? Kaya, sino naman ang pastor? Nag-18 ako. Isik, ano? 2016. Ito 2017, tignan natin, no? Siyempre, Diyos na lang nakakaalam kung anong mga mangyayari sa taon na ito. Nakakaisang araw pa rin tayo, malayo-layo pa ito. Okay? So, pero, bilang mga Kristiyano, mga nagandito na sa ating tapuli, we should expect great things from God. Diba? Kayo ba, meron ba kayong inaasahan na ilang bagay mula sa Diyos? Meron ba kayong tuntang nito gusto nito? Sana ibigin ng Panginoon. Meron mga talata, basahin niya. Hanapin niyo, basahin niyo. Nababasa ba niyo? Talaga? Hindi ko mabasa, walang talata. Okay? Kaya, yan, basahin niyo. Nagtalata yan sa isang umaasa sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa inyo, may mga heart's desire kayo itong taon na ito. Sana mag-iyakan. So, tugunin ng Panginoon yun, yan ang blessing ko. At ngayon po umaga, ang ating pag-aaralan ay tinalaman sa bagong taon. Maganda na sa unang araw, alam natin ang gagawin natin sa buong taon. Okay ba sa inyo mga kapatid? Alamin natin ang tinuturo ng Bible kung anong magandang gawin natin for the whole year. So open your Bibles to Psalms. Psalm 90. Okay? This is a very popular verse. Pero we will try to study the whole chapter, the whole Psalm. Psalm 90. Babasahin na lang po natin ang verse 12.
Psalm 90. Kung ako'y makikinig ng gusto, alam ko may ituturo ang Panginoon sa bawat isa. Mga awit bilang siyam na po, talatang 12. So teach us to remember our days that we may apply our hearts unto wisdom. Manalangin po tayo. Maraming salamat po sa pribileyo at pagkakataon na kami ng pag-aaral ng inyong Panginoon sa iyo. Kausapin at kilusin niyo po kami sa oras nito at ang kalooban nyo na siyang mangyari. Ligtas po kayo at hindi po hindi po maliwanag na kaisipan at tamang pagdami sa iyong mga. Ito po ang sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Okay, numbering our days. Ito ang ating sa unang araw ng taon. Numbering our days. Ang kalendaryo, by the way, yung mga kalendaryo naman. Bagay nyo ng kalendaryo sa panel, sa gadget na, noong araw, natatandaan ko. Isa sa mga pinamimigay ng kalendaryo. Pero ngayon, bihira na namimigay ng kalendaryo. Sa cellphone kasi, gusto mo pa yung 10 taon ka na. Kalendaryo ng mga gadget. Pero noong araw, basta pagpalit ng taon ay kalendaryo. Pero di ba yung kalendaryo galing sa lumber, sa hardware, sa bakery, ano yung mga kalendaryo. Nilalaki ng letra, no? May mga Chinese company, no? Yung sinusulat yung ano tawag yun? Isa. Kung araw, ganun eh. Kaya nasa baba, may mga linya-linya. So, that is how the world would number days. The calendar tayo. More or less, there are 365 days in the given year, 52 weeks, 12 months. Okay? Ilang buwan ang 30, ilang buwan ang 31. Ilang buwan yun? Ilan? Ang February ba natin ngayon ay ano yung araw? 28. So, alam na ba niyo mga holiday ngayong 2017? Alam na ba niyo mga... Alam niyo ba ang holiday ngayon? Lagi naman yun. Ay, yung bukas. Ayun, bukas holiday. Okay? Kaya wala pang pasok bukas. But that is how the world would number their days. They would even color it red. Mga, ay, alam na ba yung araw ng birthday nito ngayong taon? Tingnan na ba ninyo? Usually, pag may babagong taon, nung tinitingnan, ang birthday ko ngayon. Okay? Alam niyo po ba na sa araw na ito ay birthday ni Teacher Jaya? Ito pong araw na ito. Hindi po ako nagbibiro. Parang kasi hindi ko naniniwala. Birthday po ni Kuya Jaya. Ngayon, may pag-game ako. Alam mo, sasabihin ko na. Dapat, baka naman ma-promotion natin yung birthday niya. Kaya huwag na po kayo magtaka kung bakit ganyan po ang kulay. Okay? Pinanganak po siya sa araw na pupukan. Kaya, yun yung naging problema. Okay? Kaya, yun ang po, tinitingnan natin. Naku, Webes pala, birthday mo ngayon na. Yung iba naman, aba, ang birthday ko pala ngayon ay linggo. Ayos na ayos ito, walang pasok ang pipit. Okay? So, it's your kind of thing. You check, yung mga wedding anniversary mo, ng araw ngayon. Kaya, special days ng buhay niya. Alam mo yun, 27. That is how we number
heartaches. Tayo, yung ating paraan ng pagpigilan. But in the Bible, things are different. Iba po ang pamamaraan ng pagpigilan ng mga araw sa Bible. So ating simulan ng ating pag-aaral. Number one, we have the appeal of the psalmist. Yung author nito, the appeal. Ito siyang appeal. Maybe request the appeal of the psalmist. What is the appeal of the psalmist? Teach us. Okay? Turuan mo. Siyempre, kausap nyo dito ang Diyos. Turuan mo kami. Pag nagpapaturo, ibig sabihin, hindi marunong. Tama po ba? Pag nagpapaturo, wala kang alam. Okay? Kaya kung kalendaryo din lang naman, sino-sino ipapaturo pa ng pagtingin sa... Hanggang ngayon, hindi pa kayo marunong tumingin sa kalendaryo. Kung ano, araw. Alam na natin. Diba? So, sa mga bagong isla, nalalaman na kung ano yung full moon, new moon, anyway, bakit sa mga isla niyo? Kung araw sa kalendaryo, may mga buwan na talaga yung pansin na yun, may magkutsura ng buwan. So, the appeal is to teach. To teach. Kaya hindi maganda sa isang tao ang walang nagtuturo o hindi maturuan o hindi na natuturuan. Alam niyo may mga tao hindi na-teach ako. Alam niyo yung teach ako? Wala ka na ituturo. Makaramdam niya, alam niya na lahat. Parang, nakatulad ka, baka kayo makarelate dito. Ito yung anak. Mami, ito yung ganito yan. Huwag mo ako turuan! Diba? Kulong ka ba sa akin, may anak na kita? Alam ko to. Anak na natin ka dito. Diba? Eh, hindi mo pala kaya. Wala pong tao, maski 80 na kayo. Ngayon ba sa akin dito, 79 pa ba? Kung ilan na kayo. Dito sa church, pag walang kita din, pilahan ang pinag-uusapan yan. Okay? 80, maski na kayo 80, pwede pa rin kayong turuan. Pwede pa rin kayong matuto. Naku, huwag sanang dumating ang araw na wala na kayo natututunan o nag-given day. Naku, masaklap na buhay niyo. Malungkot din. Yung pag-isip mo sa umaga, so ito yung attitude mo, ay, alam ko na ang lahat. Lulubog na naman ang araw o kaya hapon. Alam ko na yan. Ay, naku, napakalungkot na buhay niyo. Walang excitement. Maganda, mas ito'y 90 na, Lord, yung kayo tuturo mo sa akin sa araw. Ano ba yung pwede kong matutunan sa araw nito? Alam niyo po ba, meron ako, di ba lang, kung CNN, o Fox News, o Al Jazeera, o BBC, wala ko sabi, sa napanood sa balita. Yung mga nag-retire, nag-retire na. Kami nag-aaral ulit kayo. Gusto nila, busy sila. Dapat pala yung sa parang di magkaroon ng assignment, napanood ko parang documentary. Dapat pala, mas pinamaliitidad ko na, mag-aral ka pa ng bagay na bago. Huwag nakakatulong pala yun. Kaya yung mga napanood ko, yung isa, kanyang pinag-aralan, no? Alam mo ba kayo yun? 6 na lang. Basta, isipin ba naman ninyo nag-aral pa po siya magbuka. Kung matae ko na pinag-aral niya. Natututunan naman. Tapos nalilibang siya, tapos may bago siyang natutunan. Yung isa naman, may ang pinag-aral niya, carving. Ano niyo yung carving? Hindi kahoy, yelo.
ilapag, yelo. Mag-aaralan. Matanda. Pero nakakatulog daw yun sa isip ng tao. Bago pa rin. Dapat importante natin may bago. Kaya, mga kapatid, importante araw-araw may natutunan tayo. Huwag kayong papayag yung araw wala kayong natutunan. Wala kayong na-realize. May mga tao kasi yung sumayabag. Wala na kayo tuturo sa akin. Ha? Alam mo yan lahat. Ako, kayamangan yung gano'n. Lahat pwede matutupan. Okay? Lahat pwede matutupan. Don't isuko ninyo o tanggalin niyo yung attitude na you know it all. You don't know it all. You need someone. By the way, ito ang asawa mo, maski 50 taon na kayo nagsasama, meron pa rin po yung pwedeng ituro sa inyo at ikaw din sa kanya. Okay? Ang mga anak mo, maski ikaw nagpalaki yan, meron po yung pwedeng ituro din sa inyo at ikaw sa kanya. Kasi na, matatanda na yan. Kayo naman mga anak, maski kayo may mga asawa na, meron pa rin kayong mapupulot at matututunan sa inyong mga mapunan. Kasi sa Biblia, ang pag-aaral at pagkatuto, maski matanda, mapapakita ko sa inyo dito, mga aming bebenta, natin pinag-aaralan. Tingnan niyo ang sabi dyan, sa verse 10. Average 70 years. Pagpapalag-palag, 80 years. Pero dapat natutunan. Teacher. Okay? Ulitin ko ha, bagong taon ngayon. Sana ipag-pray nyo, Lord, 2017, sana marami akong makikita niya. Maski po ako 120 na. Gusto ko matuto pa rin. Okay? Any skill. Kung sabi skill yung sa kamay mo, okay? Gusto nyo mag-aaral kayo mag-skydiving. Para, gusto nyo yun eh. Diba? Gusto nyo mag-scuba diving kayo. Kung gusto nyo yun, diba? Okay, kung ang goal nyo ay magluto. Gusto, ano? Hindi, walang dato. I-try nyo lang. I-try nyo lang. Alam nyo ba na pwede kayong magluto ng walang dato? Ang tawag ay salad. Ay, hindi nyo pala. Hindi nyo, may natutunan kayo ngayon. Nabago-bago pala ng taon eh. Oh. Pag yan, inapuyan mo, hindi na salad yan. Ano kayo? O yan ha. Kaya importante, may natutunan tayo. Mas isa kayo pagpuntan lugar. Marami pa ng puno dito. May natutunan tayo. Kaya ako nga, pagkakakuha niya, sa kalawang may natutunan ako dyan sa mga ibon. Marami mga ibon dito. Alam niyo po ba ang mga ibon dito sa lugar natin? Ang papalad ng mga ibon. Kaya nabibless ako eh. Kasi, di ba sabi sa Bible, ang mga ibon pinapakain ng Diyos? Yan. Yung mga puno natin na yan. Ang tawag ko sa puno na yan? Balitri. Ano? Okay. Ang tawag siya? Balitri. Balitri. Yan. Hindi ba yan? Balitri. Yan. Yung puno, mga puno na. Ang daming ibon dyan. Alam niyo kung bakit maraming ibon? Maraming uod. Okay? May araw dyan na yung uod bumabagsak. Sa pagturapan ka nababagsak ang dito. Para malagigan pa din. Mula nang dumating ang mga ibon, wala nang bumabagsak ang malagigan. Solve ang problema. Pero may bumabagsak pa din. Kung nabagsak ka na kayo. Ano yung bumabagsak? Hindi naman tamang ibon. Sa tao yung hindi ibon. Okay? Ibon. Kaya people na you should know how to ibon. Okay? Very good friends.
Di ba? Malilit lang. Pero hindi sa araw lang din ako sa mga hindi nag-worry. Di ba sabi ng Panginoon, di ba? Kung ang mga ibig sa araw. Sino mo ito mga ibig? Hindi nagluluto. Walang binabayaran ko rin. Walang bumubang ba? Hindi mo bibili ng gamit, ng sapatos, hindi nag-aaral, walang tuwis, ang papala! Mga ibo na yan. Tayo araw-araw, nangangasahin. Sila ko na o. Tapos, dadating, luto. Diba? Nandiyan na mga hito. Wala. Ang kanilang gagawin ay, anong tawag dyan? Kain, lipat, ipon. Simple-simple ang buhay. Sabi dapat matutulog. Tiwala sa Diyos, palagi, dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kitang-kita ko ang patuloy eh. Diba? Na talagang laging may ipoprovide ang Panginoon. Na kung pag iyan natutunan ninyo sa taon na ito, ang palad ninyo. Ano yung bakit? Ayaw sa pag-aaral. Yang stress. Ano ba yung stress? Yang anxiety. Yang depression. Yang wala. Pinagmumulan ng mga sakit. Oo, totoo po yun. Basta-basta kayo. Okay, para makatuto kayo. Diyan yung gagaling pala ang mga sakit sa tiyan, sakit sa kung saan sakit. Diyan pala yung gagaling ang pagkabalisa. Kaya para sa Bible, yan lang ang tinalakay ng mahaba, yung pagkabalisa. Kaya ba kailangan ng tinalakay ng mahaba ang sakit ng tiyan? O tinalakay ng maraming talata ang ginamit ng sakit ng ulo? Pagkabalisa. Makapagdaki. Kaya pala kasi pinagmumulan. Maraming sakit pala yung pagkabalisa. Ano sabihin ng pagkabalisa? Iba naman yung pagkabilasa. Iba naman yun. At balisa ito. Yung may kasakit. Matanda ako. Hindi na mahanap ang pera sa kanan. Ayoko na ako. Nasa kiwa. Saan ba yung wallet ko? Nandun pa sa pantal. Dalawa ko na. Yun. Hindi masyado bang... Masyado. Yan. Yun ang iwasan natin. So, matuto tayo. Ang dami. Naglalaro ang mga bata. Pagkaraan, may matututunan tayo dyan. Diba? Ang mga bata na isa sa pwede na matutunan sa bata pag sila nag-away. Walang mga bata ang hindi nag-away. Pero kailangan ninyo kung gaano katagal sila nag-away. Kailangan ninyo. Okay? Nag-away, kalikita na, hindi magtatagal na. Bati-ulit. May matututunan tayo dyan. Kasi ang matanda, pag nag-away, maniwala. Nailibig na si Risa. Hindi pa kakasundo yun. Diba? Yun. Tutunan natin yun. Wala yun. Ganun lang talaga. Kaya nga, may mga kapitbahay. Kasi yung mga kapitbahay, nagkatutunan na kayo dyan. Magkakalaro ang mga anak, magkakaaway ang magulang. Ano ba yan? Ay, paniwala ko. Sa isang compound, ang mga anak naglalaro ang mga magulang. Aaway. Hindi dapat yun. So, the appeal is to teach. He wants to learn. Para tayo ng Bible. Turugan tayo ng Diyos. Alam niyo, kung sino-sino nagtuturo sa atin, dapat ang Diyos ang magturo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bible.
I have nothing against entertainment. But, kung tinuturuan ka ng entertainment, kesa ng Bible, problema ka. Kung ang katuwaan mo yung kinukuha mo na doon, hindi mo sa salita ng Diyos, may problema. You are feeding your flesh. You are feeding your hormones. Hindi ganun. Alam tayo ng Bible, para tayo, kasi pag tinuruan tayo ng Diyos, Bible ang gagamitin. Ito ang appeal. Teach us. Ano gagamitin? Salita ng Diyos. Bago pa lang ang taon nito, sa araw pa lang, actually, kalahating araw pa lang. Wala pa, alas 12, alas 12 pa lang, wala pa. Kalahati. Eh kung basahin kaya natin ang Bible sa loob ng isang araw. Nabasa na ba ninyo ang Bible? Buo. Mula Genesis, hanggang Revelation. Mula na kay Leviticus. Nabasa na ba ninyo? Ba't hindi natin sa upat? Umpisahan. Mamaya, wala na tayo sento sa hapon. Mabuhin mo. Ang dami tayo na nag-download. Pamulong tayo ng internet eh. Download kayo na. Ito, i-google kayo. 1 year devotional. Ay, ang dami. Kung yung i-download ninyo, sasabihin kung araw-araw anong chapter ang babasahin. Ayan. No, Genesis 1, 2, day 1. Genesis. Ngayon, pag yun sinunod mo, pagdating ng December 31, tapos ko ka mo. Di ba? Ang dami mo kayo matututunan dyan. Oh. Ang dami kaya na wala kang time. Okay? But the appeal is teach us. So we should have the attitude of being teachable. Dapat may matutunan tayo. Matuto tayo sa mga luma, by way of review. Matuto tayo sa mga bago. Para bagong, maganda yung may bago kang alam. Do not limit yourself. May mga tao kasi, ito, try. Yan, hindi ko kaya yan. Hindi pwede. Subukan ninyo. You try it. Kasi pag hindi, lalo na po kayo mga may ganyan, makaka-assignment kayo. Lagi mo lang iniisip. May isang bagay lang iniisip ninyo. Hindi na i-stretch ang inyong mind. Walang creativity. Namasa ko isa ka. Dapat creative ka, para may kinukumpuni ka, may kinututugtog ka, may kinukulay-kulayan ka. Ganyan yun eh. Bakit ang mga bata natatalas ng memory? Paano yung building blocks eh? Honor. May lagi kinukutik yung bata. Ano ba yung bata? Tama natin, nasa kong matumpay. Pag sa matuluyan na ng tumpay, hindi mo babalik. Pag ganyan, tapos na. Ang mga bata, active sila. Pasali, sali ako. Ano, patikin. Ganun sila. Kaya ang brain talaga nila na absorb na tawag. Ang absorb para bulang. Bulang. Kaya habang tumatanda, yumayabang kasi tayo habang tumatanda. Yung problema natin. Alam mo yan. Hindi na kailangan. Mahirap yan. Tayo ko yan. Sa iba na lang. Hindi tayo you try it. Learn new things. Sabi niya, Psalms teach us. Okay? At ano yung kanyang gustong matutunan? Number 2, the appointed of our days. So, hindi appeal, but the appointed. Ano sabi dyan? Teach us to number our days. Yung salitang number dito, to be strict with the word, it means appoint. Para mas maintindihan nyo, schedule. Para mas lalo maintindihan, time management. Ito ibig sabihin. Ibig sabihin ng numbering our days. So nagpapaturo ang taong ito sa Diyos na ano? Na may schedule niya ang kanyang mga araw. Ma-manage niya ang kanyang time. Alam niyo po bang yan ang napakabigat na struggle at problema natin na yung time management.
lalo na po, with all due respect, sa mga third world countries. Ang mga western countries, hindi man lahat, pero marami sa kanila, very particular sila sa appointment, sa time, sa schedule. Ako, ay ang mga tayo mga third world, mga Asians, hindi tayo ganun. Pero sa Bible, dapat ganun. We should learn how to manage our time. We should learn how to schedule our days. Let us be specific. If you will not manage your time or schedule your days, you will waste it. Okay? Kung kayo galing dito sa church, pupunta kayo ng Jollibee Bago. Alam niyo yung Jollibee Bago? Yung sa yung crossing, doon sa highway. May Jollibee Bago doon. Okay. At may Jollibee Luma. Alam niyo ba yun? Jollibee Luma, Jollibee. Pag sumakay ka sa tricycle, sa Jollibee, yun ang sasabihin sa'yo. Sa Bago, sa Luma. Kasi baka doon kayo hatid sa Luma, eh, doon wala gusto niyo. Pag sabi mo sa Pansol, hindi, malapit po. Malapit po. Tapos sa Pansol, hindi tayo. Bagong taon na bagong taon, may Pansol po ating pupunta. Okay, so ngayon, pag ikay pupunta sa Jollibee Bago, doon sa may course, at kayo may sasakyan, pag labas mo dyan, labas mo sa akin yan, sa anong unang gagawin mo? Kakaliwa o kakanan? Ha? Okay. Paano? Kanan! Nakatalikod kasi kayo. Pinagdidigaw ko kayo ng konting panahon. Kakanan. Pagdating nyo sa may petrol, anong choice nito? Kumaliwa o dumiretso? Kaliwa. Mas malapit pa pag kumaliwa kasi dumiretso. At saka, ngayon hindi na mas malapit, mas matrapik. No. Kakaliwa. So, ibig sabihin, pinaplano niyo yun eh. Kaya pag hindi kayo aware dyan, at kumaliwa kayo, palalayo kayo. Hanggang sa, ay, uy, parating din tayo, Teresa yun. Jollibee Teresa yun. Nakakalayo ka ng gusto. Pagbalik ko sa tabi, gutom ka na naman. Kaya, ganon din po ang mga araw na. Now, you listen carefully, because I think this is the vein and bone of maraming Christian. We waste a lot of time. We don't have much time. Life is short. It is a vapor that appears for a little time and then vanishes. Okay, so you listen. Pag gising nyo sa umaga, ano ang una nyo gagawin? Dapat may... At saka, anong oras kayo gigising? That is numbering your days. May mga tao, gusto, pag ako nagising, hindi yung oras. Hindi kayo. Diyan kayo hindi pagpapalain ng Diyos. Una ang oras sa gising. Pwede, kung saan ka magising, kasi pwede ba sabihin, Pastor, kung saan ka makarating, yun na yun. Ano kayo? Kasi kung pupunta ka ng crossing, dapat may karatula, pa-crossing. Hindi pwede, basta makakita ng jeep, sakay. Hindi pwede, gano'n. Kaya ba ginagawa niyo ba yun? Punta kayo ng crossing, basta unang jeep na dumating, sakay kayo. Ginagawa niyo ba yun? Hindi ginagawa. Binabasa niyo muna. Sa tagal lumabas na nga eh. Ano ba yun? Binabasa. Mabilis. Pero hindi kayo sasakay kung hindi nyo natiyak ang karatula. Tama po ba? May karatula eh. Ganun din po sa pag-isip. Lagyan ng karatula. Kayang people ha, lagyan ng karatula. Bukas, ang gising ko, ganito kasi araw, bukas ha. Pasok, ganyan.
ako, pag naligo, 10 oras. Pag kumain, 3 oras. Pero dapat pala, huwag na ako matulog. You know what I mean? Pagkaluhin nyo, kasi ang dami ng mga taon, bigay ng Diyos, blessing ng Diyos, pinagsasasayang lang natin. Parang perang naluluskay. Sa Western world, hindi naman nilalat, may mga problema dito. Time is gold. Alam mo ba yun? Time is gold. Sa atin, time is gold. Yun ang problema. Kaya, laluin din. Kung ilalagay ng ganito, dapat nabisin ako. By the way, ay, mga adult, kakampiyan ng mga adult. Pag kayo ay gumising, halimbawa lang ito, alas 5 ng umaga, inaraw-araw mo yan. Sa loob lang po ng 2 hanggang 3 linggo, alam niyo po ba na masasanay na ang katawan niyo na pag-gating ng oras din nakukulat. Totoo po ba yun o hindi? Totoo yun! Hindi naman sinusubukan pa. Totoo yun. Masasanay ang katawan niyo na gano'ng oras, gising niyo. Okay? I am trying to be very practical here kasi nga, sayang ang taon na naman eh. Tayo ang pinag-uusapan natin. Okay? So, sa gising pa lang, malaki na laban mo dyan. Sa mga nanay, lalo na po, nanay. Kung kayo may anak, maliliit pa, ang hirap kaya magkaroon ng consistent spiritual life. Nag-aalaga ka ng mga anak. Ang may sakit, hindi ka makapag-church. Diba? Hindi kayo nakakapag-devotion. Kasi wala ka ng ayos. Luluto, ihahanda mo mga bako. Wala ka ng kami. So, ano gagawin mo? Aagapan mo ang gising. Pero para maging maagap ang gising, ano gagawin mo? Maaga ang tulog. Pero mas hindi naman ako makatulog kasi mga anak ko gising pa, natutulogin mo na rin ang maaga. E paano mo yung pinapanood ko? Tapos na hindi. Yan ang problema natin. Naintindihan ko ba ninyo? Parang manok at itlog yan eh. Yan ang problema natin. So, bilang mga Kristiyano, mapapaturo tayo sa Diyos, tapos bigla tayo, ay, hindi pwede yun, Lord. Patay tayo eh. Ganun naman yung tatanda tayo, taong-taong tayo tumatanda tayo, wala ko naman mangyayari. Ang daming pangako ng Diyos na blessing. Kaya makinig ko sinasabi mo nito, ang daming provision ng Panginoon, pinapalaman sa pagpapahalaga mo sa oras. Yan. Kasi akala natin, ang kung lumalagapak sa tapat natin, yung blessing, o kaya may makakahukay tayo ng yan, ako, hindi kayo yun. Karamihan ng material blessing, 95% nilalagay ng Diyos sa tamang gamit ng tayo. Ay, ako po, kung makakaibigan yung sinasabi ko. If you use your time properly, sapagkat yan lang po ang meron pantay-pantay ang lahat. Ang mayaman at mahirap, parehas 24 hours. Alam niyo ba yun? Ang mangmang at nakapag-aral ng mataas, parehas ang 24 hours. Sino ba ang mamamaximize at magagamit ng mahihusay ang 24 hours na yan? Maski mahina ito, papabalaan niyo. We need to learn how to number our days, to schedule ang time. Pastor, hirap naman kasi ako eh. Kasi, minsan nakarasulat na, may dadating na bisita, may dadating na ganito, may dadating. Ano kasi mga dumadating? Wala rin schedule kasi eh. Sa ibang bansa, ayon sa aking mga narinig na kwento, hindi ka basta-basta dadating. Ano di ba yun? Bigla kang kakatok nang hindi alam na dadating ka, ako. At ethical po yun. Eh tayo baliktad eh. Hindi naman
naman dumadating, hindi na umuwi. Ang hirap buhay ito. Yun ang problema natin. Hindi ba kayo nagtatakan, bakit mas magulat ang Europe? Ay, ako. Mas hindi kayo makinig dito, tayo po ang problema natin mga Pilipino. May tawag ba, Pilipino tayo. Yan po ang talagang bukat ng ating paghihirap. Maling paggamit ng panahon. Okay? Yun ang problema natin. So, magpapaturo tayo sa Diyos kasi mahirap gawin ito. Through the Holy Spirit, we will not be conscious. There must be an effort to the Holy Spirit na maging aware tayo ng ating life. Ako nga, pagkabi, nag-pray ako. Kayo ba nag-pray? Nag-pray? Ano ba Lord? Ako napapasok. Tulungan mo ako. Mabawasan ko na ito. Pwede nga nun, hindi ko nagagawin. Pero kung kailangan, bawasan. Kasi, walang kinalaman sa akin. Ministry, walang kinalaman sa buhay mo, bilang pastor. Hindi ko ba ito? Kasi I want to maximize the time. Hindi ko ako bumabaka eh. Parang nalakot ng maraming ito. Sakit sa katawan na rin. So, umuwi na tayo sa langit. Kayo ba? Imagine mo sa iyo. Namatay kayo. Uuwi kayo sa langit. Ano na achieve ninyo? Ano nangyari? Pwede ko sa Lord, namasyal lang ako sa lupa. Yun yung pinagagawa ko. Lord, ako po yung magbarkada lang doon. Lord, ako po yung hindi ko masama mamasyalan. Hindi ko kaibigan. Pero kung yung lang ginawa mo, ay problem. Kung yun lang ang let me put it this way. Ang pagbabakasyon, there's nothing wrong. Biblical ka tutuloy. Rest. But after you have worked so hard, you have labored, then you rest. Whether you call it vacation, whether you call it staycation, ano yung staycation na kayo? Yung staycation, pinakamatipid sa natin. Stay ka lang. Bahay ka lang. Yeah. You deserve the rest. What is not good is vacationing becomes a lifestyle. Ano ka, vlogger? Walang ginawa araw-araw kundi magbakasyon. Walang ginawa araw-araw kundi pumunta dito, pumunta doon. Ay, hindi yun. Kinarir mo na yan. Wala kang magagawa para sa Panginoon. Okay? We need to learn how to number our days. Kaya, you have to schedule your days. Sunday, hindi ako pwede ganito kasi church yan. Meron ba kayo ganun paninitigan? No shopping on Sunday. No birthday parties on Sunday. Dapat di ganun kayo. No work on Sunday. Kayong mga adult, mga 50 above. Hindi na kung kako nasa kamay. Pero baka, hindi pa tumama. 60 na lang, assume. 60 above. Meron pong kanta. Naku, noong panahon, very popular. Ako po kasi mga kapatid, bata pa ako, mahilig na ako mahilig ng mga kanta. Yung mga old songs nila, alam ko lang siya. May radyo kami hindi batik. Yun ang isa sa mga ako, makilig ng music. Alam mo, araw. Merong isang kanta. Sikat na sikat ang kanta ito. Alam niyo ba, pamagat ng kanta? Never on a Sunday.
Ano ba yung kanta nyo? Never on a Sunday. Alam mo ba yung kwento ng kanta? Paninindigan ng prostitute. Pwede daw siya ng Lunes, pero Linggo, hindi pwede. Ano yung kanta nyo? Kilala lang sila kumanta. Never on a Sunday. Hindi nyo alam yun. Okay? Sige niyo, dapat kahit tayong Kristiyano, mayroong ganun din. Kung yun nga, prostitute. Paninindigan. Pahinga at linggo. Dapat may ganun tayo. So, simula pa lang tayo. Iturukan na ninyo, mga kaibigan ninyo, hindi pa pwede dito. Ay, ang sarap na yung pakinggan. Huwag na natin, hindi tayo yan. At Sunday, ano mo pupunta? Church nila yun. O yan, isang bayan sila. Ang ganda. Diba sa inyo, pinabibigay mo palagi. Reunion dito, reunion doon. Linggo. You are not correctly numbering your days. Mali is schedule nyo. Because number our days, wala po, hindi lang po time, okay, ang pinagpapahalaga dyan, kundi yung gagawin mo para sa Panginoon. Hindi ganun. Okay? Manawagan na kayo sa radyo. Lahat ng mga kamag-anak, hindi ganito, Kristiyano. Mula po sa taon na ito, 2017, huwag na po ninyo ako asahan na pumunta pag-iuwi. Ganon! Si Kristo nga namatay para sa iyo. Yun lang hindi mo magawa para kay Kristo. At mamaya sa pananghalian, ako kayo kumain, announcement. Mula sa taon na ito, sa lahat ng aking mga anak, isa lang naman yun. Okay. At sa aking asawa, isa lang yun. Hindi na tayo pwede paglinggo na wala sa Diyos. Pwede ba yun? Amen. Ay, mahilahin. Amen. Pwede ba yun? Amen. Ang malakas ang init, pero parang wala. Iba po yung ninyo, kasi paninindigan nyo. That's the one way of correctly numbering our days. Hindi po yun. Paray, pasensya ka na. Hindi ako pwede, hindi po yun. Diba? Classmate, pasensya ka na. Hindi ako pwede, hindi po yun. Hindi ka nyo yun. Simulan nyo ng tawa. Hindi lang ang taon, hindi ang buhay natin. We need to number our days. At tuturuan tayo ng Diyos. If you're humble enough, God is going to teach you. You cannot be taught if you are not humble, if you are proud. Okay? Never on a Sunday. That's the Lord's Day. Hindi inyo yan. Diba? Ang rights, hindi ang atin. Ang Sunday, hindi yan atin. Huwag kong gagamitin, hindi inyo pag nanakaw yan. Hindi atin ang araw na ito. Alam niyo po ba yun? Sa Diyos to para sa Diyos, the Lord's Day. Ano yung gagamitin sa outing? Hindi ba maninyo? Kayo ba kung nagka-outing, nagkanakaw kayo ng kadero? Paglalagyan ng ulam para dali nyo sa outing, nagkanakaw kayo ng ulam? Hindi! Sa Mayo! Ngayong araw, nagkanakaw ninyo sa Mayo. Okay? I'm trying to be practical, to be simple, and dapat applicable mo. Hindi na kayo. Lalo na po kayo mga tatay. Binigyan kayo ng authority ng Bible ng Panginoon. Magunan. Pamahalaan ang inyong mga pamilya. Manindigan kayo. Tayuan ninyo ang
gampanan ninyo ang pagiging tatay ninyo. Kung gusto niyo pagpalain ng Diyos ang pamilya ninyo, gampanan ninyo ang pagiging tatay ninyo. Okay? Make it a rule. Anything na may kinalaman sa spirituality, anything na may kinalaman sa kakalwalhati ng Panginoon, make a rule. Yung mga bata, hindi pwede walang rules. Anak mo doon, si magpupusa, hindi magpupusa. Hindi. Hawakan ng rules, hawakan ng ito. Ito yung pwede, ito yung hindi pwede. Diba? Ang mga bata naman, sa umpisa lang yan, yung aamot-amot, pero sasarapan na rin sila sa paglilingkod at pagtatapan sa Diyos. So, isa lang yan. Lahat naman ang bagay. Diba? So, isa lang yan. Sasalayin yung child at child. Diba? Lahat! Sa Sunday school! Ganyan ang tatay. Hindi pwede yung tayo pwede ko ganyan. Sige, hindi pwede yung gano'n. Nagkalit ang Diyos sa iyo. Kaya ka nga ginawang tatay eh. Para habang wala siya, ikaw ang pastor sa bahay. Ako, hindi naman ako pwedeng pastor sa bahay. Hindi wala ako dun eh. Hindi ako pwedeng araw-araw lang sa bahay ninyo. Hindi ko lang tayo magkita-kita. Kayo mga tatay, kayo ang mga pastor. Kayo ang mamamahala. Kayo ang mamumuna. Kayo ang leader. Kayo ang kahalingin ng Panginoon habang wala siya. Kayo magpapatupad ng Biblia sa bahay ninyo. Gampanan ninyo. Ang inyong kukunin. Do not lose your children by default. Kaya maraming mga kabataan compromise hindi makita sa magulang ang panigiging. That's the problem. And then you claim you love your children. Wow. You don't love them. You don't train them. You think you love them? No. You love yourself. You don't love them. Ang dami mo na mahal. That's the problem. Because in the Bible, in the book of Proverbs, pag hindi mo dinisiplina anak mo, you hate. Nakasabi niyo, he who does not chasten, or he that spares the rod, hates his child. Yung hindi mo pinapalo, hindi mo dinidisiplina, hindi mo tinutuwid, hindi mo pinapagalitan, mali ginagawa, hinahayaan mo lang, nabubuhi ka dyan. Paano pa siya nalaman? Instinct lang yan, but that's not the love of God. That is the instinct. Na hindi na mabubuhay sa instinct ang mga anak natin. Discipline. Okay? Importante, ang susi nasa pamilya, nasa tatay. Ang tatay mapagmahal, pero hindi dapat compromise sa salita ng Diyos. That is one way of not living our days. May mga araw na hindi pwede. May mga gawain na dapat natin tayo lahat. Sabi pa tayo ng mga Katoliko. Ano sabi ng Katoliko? The family that, prays together, stays together. Tayo hindi together, wala eh. Yun ang problema. Ito yun ha. Tayo Kristiyano. Ganun. So that's the problem. To number our days. So you take care of the minute, the hour will take care of itself. You take care of the hours, the days will take care of itself. Ano ba yun? You take care of the peso, the 1,000 peso will take care of itself. Kaya importante na maintindihan natin ang bagay nito. Number 3 and last, 2018 ay isang panahon na. The application of our hearts. Not only the appeal, not only the
development of the application of our hearts, that we may apply our hearts unto wisdom. This morning, let me close with this. Ang ibig kong sabihin nito, if you will allow God to teach you, and you will correctly use your time, not waste it, you will learn a lot. Kasi may matuturo, ano matututunan mo? Wisdom. And what does it mean? A wise person, a person filled with wisdom, graduates from an emotional person to a wise person. Ang problema natin, mga kapatid, kung akong tatanungin niyo bilang pastor at nag-aaral ng salita ng Diyos, our problem is our emotions. Kaya hindi tayo makapagdisiplina kasi nakakaawa pastor. Kaawa. Nahihirapan po pastor. That's emotion. But the problem, nagpuproduce ka ng mga spoil. Nagpuproduce ka ng mga irresponsible. Nagpuproduce ka ng mga compromises. Hindi sanay sa hirap. Kaya ang buhay nito, mga kapatid, alam po sa araw sa inyo, mahirap po ang buhay sa lupang ito. Kaya everyone must be trained. And para ikaw mag-survive, huwag na mag-succeed, mag-survive. You need wisdom. And you cannot be emotional. Kapag wise ka. Ang emotion mahalaga, but it becomes second to the wisdom of God. Hindi na naman. Una mo na ang wisdom, then you celebrate and being happy. Pag inuna mong emotion, sa dulo, iiyak ka. Ako, halugin niyo ba? Kikita niyo lahat siya. Pag ikaw very emotional, you'll pray for that. No, ito na, tanongin ko na lang tayo. Nag-asawa, based sa emotion, magbulhakan mo na. Ako, wala, niluluha yan sa dulo. It's a combination. Hindi ko sinasabi mo rin, ano naman tayo mga kaawin, ano naman tayo mga gamit, may emotion tayo. Pero mali ang ating pagkakaintindi sa love. Akala natin, basta naramdaman natin, love at no. There must be wisdom. There must be righteousness. Okay? Importante yun. Lalo sa inyo mga kabataan, don't fall for something that you know basis. Don't do that. You will regret it later. Okay? May mga Kristiyano na, Gusto! Hindi mo ako pwede dyan. Bakit? Eh, may asawa na po yan. Good! Good. Eh, kung unbeliever, pwede. Pati na nga, hindi pa kaya sa hindi. Porket adultery, mas mabigat natin bang kaysa sa unbeliever. Kaya sa inyo, mali. Basta mali. Importante po. Kaya importante na sa buong taon sana we may apply our hearts unto wisdom. Diyan po kayo pagpapala. Inyo si Solomon, pag-imaman. Hindi po siya nagpuri ng pera. Ay, aralin ninyo ang pagkatalaga kay Solomon. Hindi siya sabi, Lord, bigyan mo ako ng ginto. Hindi ko sinabi. Hindi niya pinag-pray. Isa lang pinag-pray. Lord, bigyan mo ako ng wisdom to judge your people. Natuwa ang Diyos. Sige, bukod dyan, ibigyan din kita ng ginto. So please, mga kapatid, huwag kayo mag-pray na yung mga. Mag-pray kayo.
Naku, maniwala kayo. Pag binigyan kayo ng Diyos yan, ano sabi ko nga kanina, karamihan ng blessing, nakapalaman sa tamang gamit ng tayo. At pag tama ang gamit ko ng tayo, you will be able to apply your heart. Mag-merge, magtatama ko yan. Magtatagpo po yan. Yung tamang gamit ng tayo, at yung wisdom, lagi magkasama. Naku, magkakaka ngayon sa magiging network mo, sa magiging connection, sa mga opportunity, lalo magkakaka kung sino-sino ginagamit ng Panginoon. Yun ang makikita mo kami ng Diyos din. Pero yung mga tao, walang plano, walang schedule, kung saan lang mapagpad, walang mga timon, kung saan lang ang hangin, doon sila, kung saan kamutan ng pagdulog ng araw, doon sila, walang kabalak-balak, walang strategy, walang hindi. Alam niyo po ba yun? Walang inokontra, kasi alam niyo po pwede. Hindi ako pwede bakit i-schedule na mag-aaral ko ganitong oras. May pupuntahan ako ng ganitong oras. Pasensya ka na. Hindi na ako magpipili. Kung yung taong iyo, may schedule din, makunawa ka. Kung wala, ano ka yung mapagiging? It will not make you a better person to be friends with people who are time wasters. Sisisi ka sa dali. Lagi mo kasama mga tao, walang ginawa kundi magsayang lang ng oras at pera. Hirap. Maski sa mga kabataan, even in Japan, in China, how they train their youth regarding time. Ibang klase. Kaya very progressive po siya. Even in Taiwan. Okay? So, my point is, you cannot be wise if you are time wasting. Kaya pag-uwi ko mamaya yan, mapili. Araw-araw ba anong oras ang dapat mag-isip para makapag-devotion? Isa pa, makapag-exercise. Isa pa yan. Marami sa inyo hindi nag-exercise. Diba? Mahalaga po yung exercise. Maski lumakad lang kayo. Okay? So, umpisa lakad. Hanggang sa paunti-unti. Hanggang kaya lang. O sabi niyo ng doktor ninyo, kung hindi magandang pero importante yung exercise kayo. You cannot do that if you are not a person that is conscious of your schedule. Kung sino lang ang dumating, pagbibigyan mo. Hindi na matutulungan ng tao yun kung nagkasakit yun. Get what I mean? So you have to have time to exercise, time to read the Word, time to pray, time to work. Ang sabi sa Ecclesiastes 3, to everything there is a season, there is a time sa lahat ng bagay. Pag hindi natin matututunan yan, mga kapatid, kita-kita na naman tayo sa unang linggo ng 2018. Wala na naman nangyari sa buhay. Tumanda ng tayo. Okay? Pero may mga tao na tumatanda taon-taon, pero ang edad niya talaga 20 na. Ang ibig sabihin, yung level niya ang 20 na. Nung nag-21 siya, 20 din siya. Kasi it is just multiplied by the same level. Kaya maski 60, 65, ugaling 20. Ugaling 18. Hindi nagmamature. Kasi hindi ko ikiri ang promise. Nag-stop na siya sa pagiging 18 at 20 o 24. Tapos, inuulit-ulit na lang. Wala na natututunan. Wala na nababago. Wala. Hindi na mahirap sa buhay. Okay? So we have to learn every year. Habang tumatanda, as our hairs will turn gray. Ang sabi sa akin, may wisdom. Yun yung sabihin, apply our hearts unto wisdom.
Because there will come a time na kung pinahigyan ng mga bata. Ang problema ng maraming mga adult in your senior years, papunta ron, your problem, our problem, is wisdom. Tumanda tayo ng lalaki. Kaya kung mag-worry tayo, ganun kami. Kung magalit tayo, ganun pa rin. Kung magpasaway, ang hirap natin pakisama. Why? We're very emotional. There is no wisdom in the early goings of our lives. Unreasonable. Di ba madami? Hindi mapagpapaliwanagan. Hindi na iintindihan ang paliwanag. Basta! Ayoko yan! Emotional. Yun ang problema. And we cannot be blessed. We cannot apply our hearts unto wisdom through the years. Through the years. Okay? Sana habang tayo tumatanda, nagiging maalam, nagiging balanse, nagiging wise. Hindi yung iiwasan tayo. Nandiyan ang design. Gugulo na naman, mag-aaway na naman, sasalita na naman. So, the Lord is looking for people na tutulungan. Hindi po sapat ang mensahe na naghahanap ang Diyos ng mga tutulungan. Kaya sabi, Lord, tulungan mo. Kasi mahina ako, hindi ko po kaya, Lord, help me. Help me, Lord. I want to learn how to manage my time, my life, and my future. Okay? If you are that person, then pray. And then come to the Lord. Start the year right. And pray. Tuturuan tayo ng Lord. Ipapakita ng Diyos sa anak ito na laging sasala ng oras kami. Anak, ito ba? Yung taong ito, walang ginawa yung i-strongin ka. Abalaan ka. Hindi mo magagawa ang pagpagawa ng yung taong yung laging sasama. Anak, ito pang isang ito. Walang kinala ang kahit sa takbo ng buhay mo. Dapat hindi na mo. Pag iyan hindi niya na-realize, hindi niya natutunan, tatanggahin mo rin. Ulitin ko, hindi niyo ulit-ulit na dito. Hindi na kayo nagugulong. Ulit-ulit na. You have 31 years times the years na ilalagay. Or 24 years times the ilalagay. Hanggang di ba natin? You will, at hindi ka na teach out, hindi ka na mag-correct, hindi ka na pwedeng i-review, hindi ka na pwedeng sawayin. You are your own person. That is the most pwedeng mangyari sa'yo. Wala na pwedeng turo, wala na pwedeng sawayin, wala na pwedeng makiusap mo na. Basta ikaw sa kasa ka, tumabi kayo. Ano na, and that is not the Christ. Hindi si Kristo kayo. Iwasan natin mga kapatid, and let us learn how to number this. Okay? And before I close, tayo na wala pa sa Panginoon, na wala kang magkakilala. Dapat matutuloy tayo bilangin ng ating mga na-eksito ang buhay ng tao. Wala pong pag-iiwasan. Ang dulo nito ay kamalayan. Lahat tayo mamamatay. Kaya ba namatay? Alam na rin kung saan pupunta ang kaluluwa. Meron ba kayo Kristo sa puso niyo? Tinanggap na ba niyo si Jesus Christ sa puso niyo? Yan ang tamang pagbibigyan ng mga anak. Tamang pagsuka ng mga maligtas. Importante yun sa akin. Okay? Tulad ng mayaman natin, naganda ng plano, naganda ng kita, hindi na ito mapapatay na ito sa kailangan niyo. Mali ang bilang, mali estimate. Sana ngayong umaga, kung nais niyo maligtas, sana pinali niyo ang Panginoon Jesus ang puso bilang sarili ko na Panginoon.
Yun po, pinakaunang tamang akbang sa pagbibilang ng ating mga araw. To be saved. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Sabi ko yan sa Hebrews. Okay? Ngayon na po ang araw ng inyong pagkakasa. Let us pray. Maraming salamat po sa mensaheng binigay ninyo. Lord, turuan niyo po kami. Teach us to number our days. We want to be productive. Gusto namin matanggap, Lord, ng mga blessing at inihanda mo sa Panginoon. And we have to start with the proper use of the time that we live in sa amin. And we may apply our hearts to this time. We may learn, be mature, and be wise for the Lord when the time comes. So Lord, speak to each and every one of us. And our prayer, Lord, in appeal is, teach us, Lord, this morning. Teach us to number our days. Speak to us, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's all stand, please. Pakinggan natin natin awit paanyay. If God is speaking to you and you are the person na nag-a-appeal din to ang Diyos, you have this struggle. Hirap kang ma-overcome. Marami napasuko ka na, nabuyo ka na, nakakulit ka na. Why don't you allow God to teach you and find a way para maayos na ulit, mamanage na ulit ang araw, ang night, ang buhay. Uulitin mo. Halos karamihan ang blessing na galing sa Diyos kasama ng matin ay nakapaloob sa tawag galing ng araw. If you are productive, if you know that it is time to work and you know it is time to rest, happy are you. Tanungin niyo ang Diyos, Lord, ano ko ba? Tulungan mo ako. Teach me to number my days. I want to be wise. I don't want to be emotional. Ayaw ko ang decision ako dahil sa emotions ko. Ayaw ko, Lord, na mabubuhay ako sa nawala sa wisdom mo. As we listen to our invitation song, sing on sa inyo na pinakausap ng Diyos, I am inviting you to come forward and start the year right. January 1, 2017. Mga young people, stop wasting your time. Use it for God's glory. Mga adult, stop wasting your time. We don't have the luxury of it. Tumatanda na po tayo. Pakauntik na po ang ating mga araw. Huwag na natin sa natin. I-maximize na natin. Maghanda-handa na po tayo. Tama na ang sanglibutan na ito mula sa pagkabata sa sanglibutan na ito. Tama na po ang pagkalibang. Tama na po ang indulgence. It is about time that we use our life and our time for God's glory. Hindi na po para sa ating mga sarili. To use it for others. To use it for God. To use it to serve God. How would you come? How would you come? And pray. One of these days, unti-unti ka nagdadayuan ang narakasan mo. Without wisdom, you will be miserable in life. Without strength, madalas, mag-isa ka na, kung maawin na ang misis mo, kung isa ka na. Without wisdom, you will have a miserable life. A life of regret. Baka puro sarap ka ng loob. But wisdom will help. Wisdom will help.
Let us apply it now before we leave our story. Knowing God, knowing the Word will help on those twilight years. Sa mga young people, sa mga bata, sa mga 30s, 40s, 30s, don't waste your life. Don't waste your time. Use it for God. Use it for Jesus. This is not our life. Meron talaga tayong buhay na wala ka. Gamitin natin ang ating araw sa Diyos. Let us learn to number our days. Before we close in prayer, marami yung sa ating pastor, yung prophecy, hindi sinabi ninyo na kaiksi ang buhay. Nakakawalan ng pastor. Hindi ko nila si Cristo sa puso ko. Religion ko, pero ako katiyakan ng pastor. Ako kakayapahan. Ibigay natin, we pray for you. Ako gagawin ko, itas na ako ng mga kamay. If you want to accept Jesus as your Savior, raise your hand and pray for you. Meron po, kung sinasabi, Pastor, pray for me. I want to be saved. I want to accept Jesus as my Savior. Pray mo ako. Meron po. Sa likod, sa ulan, sa kanan, sa kanila, meron po. Manalangin. Maraming pala, maraming salamat sa iyong pagtuturo. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang bagong taon na binigay mo sa akin. Ang taon nito, Lord, isang pagsubok. Gusto mo makita at malaman kung paano namin gagawin ang sayang mo namin masayang ang bagong taon. Ang bagong taon. So, Lord, ma-maximize namin. Sana maging karugtong at karagdagan sa plano mo sa Panginoon. Sana, Lord, very bad po sa kalooban ko sa akin. Ilayo mo kami, Lord, sa mga bagay, sa mga tao, na masasayang na ang panahon at buhay na ng Panginoon. Na parang cycle lang yun, ikot-ikot lang na wala akong nangyayari. Wala kinalaman sa kalooban at plano mo sa buhay na. So help us, Lord, 365 days, Lord, and fruitful days, and numbered days. At sa pagkataas at kamay ng iyong walang Panginoon, ipinaw, Panginoon, na kilala ng Diyos. Igawad po ninyo ang iyong nalabas-basa. Bawat sa amin, sa sa pangalan ng Diyos, mga Diyos, anak at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Okay. At ngayon po, ilalakot po tayo sa ating pong pagkakaloob. Okay? Let's find our seats. Let's find our places. Ano po? Tayo po ay ilalakot sa ating pong pagkakaloob. Sa mga nagpupuleyo para sa atin. Ang mga gamit ng Panginoon sa pagkakaloob. Let's all stand up, please. At ating pong panalangin ng ating pong offering. Maraming banal, salamat po ng maraming sa tayo na binigay ninyo. Salamat po ng maraming sa pribileyo na kami ang pagkakaloob. This is one way, Lord, of using your resources properly as stewardship. So Lord, thank you for this privilege and opportunity. And we be blessed and we be glorified by the us. In Jesus' name we pray. Amen.
Chile, then pakaliwanag ko sa inyo po. So, but before we do that, we'd like to recognize some of our visitors this morning. At as now we recognize ang Nagasol ng Eltani. Yo, para pakita natin. Nagos ng Eltani. Welcome to ulit. Ito kasi Heyon. Okay. And then of course, si Mrs. Magpantay. Nararating na po nila 28. So, salamat sa Panginoon. Iingat sa inyong biyahe. Okay, so, marami pa tayo mga bisita. Si Kuya Mark, si Bruno, bagong buwan. Okay. Kumakalat ng ating salamat din sa kanila. Okay, wala pa akong nakalimutan din ay bisita. Okay, so before we close, wala na tayong service na mamayang hapon. Every year, first Sunday every year, meron po tayong first fruits giving or we will have to explain this. Una, hindi po ito para sa lahat. Okay? Hindi po ito para sa mga bisita rin. Okay? You don't have to give. Okay? Yung pong first fruits offering, hindi po ito katulad ng ibang practice ng ibang church. The first fruits offering is just based on James chapter 1 verse 18. Sabi natin, para at least maintindihan natin ito ating gagawin. James chapter 1 verse 18. Of his own will, begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. So, ang mga naligtas po, yung mga ligtas, begotten, sabi ko dyan, his own will. So, he saved us with the word of truth, with the gospel, with the Bible, that we should be a kind of first fruits. So, ang tawag po sa mga saved ay first fruits. Lahat ay nilalang, pero hindi lahat ay saved. So, lahat, sa creatures, sa mga nilalang, ang mga naliligtas ay tinuturing na first fruits. Okay? Minsan, ang tawag dyan ay cream of the crop. That's the first fruits, the cream of the crop. Okay? So, compared to the creation, to the creatures, saved people are considered cream of the crop or first fruits. So tayo, yung ating first fruits offering ay nakakabit sa kaligtasan. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, ito. We offer something sa Diyos bilang pagpapasalamat na ginawa na tayo first fruits. Niligtas na tayo. Okay? This is voluntary. Pagpapasalamat dito. Dito sa akin yan. Okay? You may or may not give. Walang amount. Bahala kayo kung ano ang binigay ng Diyos sa puso. Do not be pressured. Kung kayo wala, don't be pressured na magbigay. Okay? Pero ito po ay para laban sa mga tinatawag na ginawa ng Diyos na first fruits. Sa dinami-dami ng nilalang, isa ka sa niligtas para maging usap dito that we should be a kind of first fruits of these creatures. Okay? Maging cream of the crop. At hindi po, mga kapatid, simpleng bagay yan ang maligtas. Isang napakalaking himala yan sa buhay. Okay? Now, I have a question. If, for example,
na-diagnose ka na may karamdaman, may nararamdaman sa doktor, at may na-diagnose sa inyong sakit. Okay? Kunwari na naman, yung mas popular na may cancer na sa sinabi ka, stage 3 or stage 4 cancer. Okay? So, kaya ito yung nararamdaman kasi na-diagnose. Okay? Now, siyempre, kakamatay mo nun. Kasi kakamatay mo nun. Isang araw, pinagaling ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang himala, God healed you. Nagulat yung doktor. Ba't wala na? Ano nangyari? Tatakas ka. Wala, hindi na makakita yung cancer. Wala na talaga. Bilis ka. Pinagaling ka. Ano mararamdaman mo? Bilang isang tao na sakit, cancer, inalis ng Diyos yung cancer. Nasa isip mo yung mga anak mo, asawa mo, yung mahal mo sa buhay. Anong una, iniisip mo na iiwan mo sila. Pero ngayon, pinagaling ka ng Diyos, babago lang. Di ba? Babago, ano lang, masaya ka lang, masigla ka. Dahil balik niya ang lahat. Okay? Cancer na ito. Pero may joy sa puso. Kaya ngayon, kung mari, meron isang pagtitiko. Isang daang may cancer. Dati. Pero pinagaling ng Diyos. In-announce. Okay, may pinagaling ng Panginoon. Sino na gusto magpasalamat sa Panginoon, meron tayong pamamaraan para magpasalamat. Bahala na kayo. Okay? Magagamit naman sa gawain. Bahala na kayo kung magkano ang ibibigay nyo. Kasi ito'y para lang doon sa mga pinagaling sa cancer. Yung hindi na magbago. Yung na pinagaling. Yung wala ng cancer. Okay? Bahala na kayo. Kung kayo yung takot yun, tingin nyo, magkano bibili nyo? Kung kukuntay nyo, kung magkakaroon. Chemotherapy, magkano. Iwag nyo yung chemotherapy, yung tirang na pangalaman, yung anxiety, depression. Ayun kaya, iisip ka, hindi ka matulog, hindi ka mahirap. Diba? Magkano bibigay? Ikaw lang pwede mag-desisyon. Pero natitiyak ko na amount na ibibigay mo, una, nakasalalay sa kakayanan, at pangalawa, nakasalalay sa kung paano titignan yung cancer na nawala sa iyo. Ngayon, umaga, higit pa sa cancer, kaligtasan po ito. Ang cancer, pag namatay ka, wala na yun. Ikaw pag hindi ka na-save, habang buhay ka sa impyerno, binubuhay. So, what shall we render to the Lord for the salvation that He has given us? Na mas ibuhay nga natin buhay. Ha? Kaya lang, binibigyan tayo ng pagkakataon makapagpasal sa kaligtasan na binigay sa atin. Meron tayong buhay na malamang na tayo sa langit ang makakasama ang Panginoon, magiging katulad pa ng Panginoon. How much is that worth? Magkano? Kayo lang makasasama. So, hindi ko po pagkakalimutan ang pagkakaita ng pribileyo at pagkakataon na yung mga nakakaintindi, yung mga naiintindihan ito ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakataon ng pagpasalamat. Okay, so ulitin ko, hindi ko para sa lahat. Kung kayo po ay bisita, you know, okay? Okay. Para
Do not be pressured to give. Okay, please. Do not be pressured to give. Kasi there is pressure, there is no thanksgiving. Okay? Okay, may hihiya pati. Okay? Nakakaya ko naman. It's only to those who like to thank the Lord for saving them. Make them some kind of a first fruit in some Jews. Okay, so let's all stand up. Tayo po ay manalangin. Bago tayo after we pray, nalangin po natin dito sa unahan. Yung mga boxes po natin. And of course, yung ating mga ushers ay malibigay po ng software doon sa mga gusto natin. Okay, let us pray. Maraming salamat po Lord sa pagpili. Ginawa po kami first fruits among your portions. Salamat po sa araw na yun, Lord, na kami nakakilala sa iyo. Lord, tulungan mo po kami makapagpasalamat ng tama. Makapagpasalamat ng mga harapan. Sana Lord, huwag namin magkasala sa pagpapasalamat niyo. Tulungan mo po kami, Lord, na aming mga puso na kinikilos mo ang kanilang pagkakaluwa sa oras. Thank you, Lord, for saving our souls. Thank you for the salvation. Palayo po ang mga gamitin mo, ang mga anak, at gamitin mo, mas masanin mo ang mga pagkakalitan para sa ikalalagot na iyong lalay. In Jesus' name we pray. Let us all be seated. Then I need your help. Ating mga stewards. Pupungan kasi sa sobrang ko yan. Asan ba si... Saan sobrang natin? Ang tinilisan. We always do this every first Sunday of the year. Okay. At yun po sa gusto ng sobre, taas na po kayo ng kamay. Pakitulungan natin si Kuya para makabilis tayo. Taas na po kayo ng kamay. Ulitin ko, do not be pressured. Hindi lang po gusto. Just raise your hand and thank the Lord for saving your soul. For making us, making it in okay? Among nations. Sa dinami-dami ng mga tao, bilyon, isa ka sa kakaunti ng nalitas. Sa tingin, ginawa ko first fruits. So, just ask the Lord, put your name, record po natin, and put the amount, nasa Lord, nasa Lord, na-accounting po yan natin ng assurance dito. Put your name, and never a konti, we will thank the Lord as we give. Sige nyo, hindi na isip. Diba sa inyo? Nasa inyo ko. Hindi na nasa inyo, sumarong. Diba sa inyo, hiwalay na kayo magkasama. Hindi na isip. Diba sa inyo, mga adik na anak, hindi na hiwalay. Kasi wala pa kayo, pakapatay na kayo, hindi yung kinalang pa rin. Sa dami ng problema dinaan niyo. Sa dami, ang bibigat ng problema dinaan niyo. Kung wala, hindi kayo safe na, mga tumalong ng Kristo. Purihin ang Pilipinas. Sa kaligtasan, sa biyaya, kaya nandiyan pa rin kayo. Biyaya ng Diyos, tatayo, magpapatuloy. Purihin ang Pilipinas. Okay, kung tayo po ay ready na sa ating first offering, Thanksgiving offering, ay kaya lang natin ginamit na, actually this is a Thanksgiving, salamat. Kaya lang natin ginamit yung first fruits dahil ang mga ligtas ay first fruits naman. At magkakasalamat tayo sa ating kaligtasan. Okay? So, yung mga ginamit. So, para po tayo makapagsimula na, to those of you who would like to thank the Lord for saving them, at kayo po ang birthday January and February, pwede na po kayo tumayo na sa ulang at nakalagay po sa respective o corresponding box. Ito po,
So, pwede na po kayong tuloy. No? Tayong background music. Okay po, sige lahat po ng mga birthday January and February, you can come and give your thanksgiving offering. Sa Lord, thank you for saving us. Thank you Lord sa preacher na yun, sa teacher, sa Kristiyano na kumbay, sa Kristiyano na share. Thank you Lord sa amin. Pinamit po sa Lord. How I am saved. Praise the Lord. Sumunod po sa January, February, March, and April. March and April. After March and April, January, February, and March and April. Sumunod po, May and June. May and June. May and June. Then July and August. July and August. Ay, ay, thank you po. July and August. Then, ano ba ba yun? Praise the Lord. It was a great day, and I was born again. Then, September and October. September and October. September and October. Then, last, November and December. November and December. November and December. Praise the Lord. November and December. Amen. Okay, so kayo po ang Panginoon. Salamat tayo. Mamaya po hapon, meron po tayong service. Okay? So, yun po yung ating huling service sa araw na. Okay? So, magpalaki tayo ng Panginoon. And as your pastor, sana po simulan natin ng tama ang taong na ito. Sana po ay magkaroon tayo ng heart's desire. Kung taon na ito ay maging productive. Ang tayo ng heart's desire para sa taon na ito ay ibigay ng Diyos yung ating pag-equipay ng mga kanal. Pag-pray natin ang taon na ito ay huwag natin isayang. Okay? Sabi na kanina, we do not have the luxury of time. Okay? So sana huwag natin sayang. Okay, so mag-pray kayo. May mulayo ninyo, mga napakinggan ninyo. Okay? And you meditate on it. Usap kayo ng Diyos. Hindi naman po madamot ng Diyos. Seryosohin nyo lang talaga siya. Huwag lang kayo BPO eh. Huwag lang kayo hindi naman kayo sincere. Seryosohin nyo lang ang Diyos. Maniwala kayo sa you can never outgive God. Okay? Maniwala kayo, you will always trust. Basta mag-usap kayo. Okay? Lord, dito po ganyan. Sa mag-usap kayo. Anak ka na rin.
serious ka naman. Ayusin mo ang Christian life mo. Ayusin mo ang devotional life mo. Magkaroon ka ng paninindigan ng mga Kristiyano. Bilang Kristiyano may mga pwede at hindi pwede. Ayun yun. I'm sure God will bless you. So God bless us all. Happy New Year, mga kapatid. Happy New Year. Salamat sa Panginoon. Walang napupulan ng dalili. Okay. God bless us all. Okay. Happy New Year. Okay. Happy No Fear.